So good day mga boss, welcome sa Kinka Auto Retrix. So maraming nagtatanong sa video na to kung paano ko ginawa itong ABS hydraulic simulator na gamit ang injector tester. So maraming tatanong kung paano ko sa DIY. Yung simulator na ginamit ko doon ay injector tester na meron siyang 8 mode. So pwede kayo makabili sa Lazada o kaya sa Shopee, mga nasa 500 to 1,000 ang price na to, depende sa seller ang price niyan. Tapos itong magnetic coil na to, magnetic solenoid, ito mismo galing ko rin dito sa ABS nasira, ABS module. Yan, may mga nakuha ko rito. Ito yung mga kasama niyan ito. So yun na nakabaon dito side na yan. Yan. Tapos yun naman nakapasok dito sa plunger ng hydraulic ABS na to. Sa piston, may piston sa loob yan Kaya kumaring yung lumalagotok. Parang nagbabayad. Yan. So nasira nga lang yung iba. Natanggal yung terminal sa pagkakatanggal ko. Pagkakapulot ko rito. So yan. Yan ang ginamit ko. So bali itong injector tester na to, meron siyang 8 poles bali yung output na itong wire na to, dalawang pula, dalawang itim kasi sa kalingkative. Tapos itong wire na to kasama na rin to sa ABS ay sa tester na to, injector tester. Itong wire na to na cord na papuntang power supply. So bali itong battery na to ginamit itong power supply na to, 32650 na LiPo 4. Ito 12 volts ang output nito. So kahit anong battery, basta 12 volts. So bali ilagay natin ito. Yan. Hirap pag one hand. Yan. So bali dito may makita sa display. Kasi sira lang kasi ito dito. Nabura nabutas sa kapindot. Bali may number to 1, 2, 3, 4. Yung 1 ay short, yung 2 ay middle, yung 3 ay long, tapos yung 4 ay continuous mode. Pero hanggang 8 yan. So try natin 1, ayan mode. And then mode 1, pag click ko tong pulse na ta, yan lumalagitik. Isang pulse lang siya. Pag click mo sa number 2, yan tutunog siya. Kaso mamamatay. Short siya o kay medium. Yan mode 3. Yan. Ilang seconds lang mamamatay siya. Pag mode 4, continuous mode, yan, tunog niya. Kaso siya, mahina yung magnet niya. Kasi pag ko dito, kasi hindi lahat ng solenoid na to ay pare-pareho baka yung clearance siguro, kaya ganyan. Yan oh, yan mahina. Yeah. Yan wala. So kailangan natin hanggang 8 yan So ilalagay ko sa 8 mode para malakas tapos mabilis din. Yung continuous yan papansin niya continuous yung tunog. Pag wala naman siya, pag tanggal, wala siya. Wala siyang output, kaya hindi siya nagti-trigger. Pag nilagay mo doon, yan. Bago tong ABS motor sa hydraulic na yan. Yan o diba? Yung kanina sa number 4 na nakasit, kaya kailangan pag meron kayo nito, injector tester na to, lagay nyo sa 8 mode para malakas. Ayan kasi hindi pare-pare yung piston, yung sa plunger na to parang hindi pare-pare yung clearance nila. Yan yan ito malakas yung vibrate. Pagdating dito ayan diba, mabagal. So yan lang ang ginamit ko. Off natin. So nga pala, baka magtanong kayo kung pwede ang ibang magnetic solenoid. Pwede siguro. Pwede kayo gumamit ng ibang magnetic solenoid basta yung butas yung butas nito ay saktong-sakto dito sa plunger na to. Kasi nag-try ako
Ito, yung magnetic solenoid tanggalin sa transmission. Kaso may butas siya. Kaso malaki yung butas. Dito, ayan. Malaki yung butas. Laki yung pinagkaiba ng butas. Malaki. Kaya hindi siya pwede. Hindi siya nagbabibrate. Yan. Kailangan siguro talaga yung butas nito kasi sa plunger. 0-0 baga is saktong-sakto siya. Kasi nag-check ako ng ohms nito, kung ilang ohms, nasa 4.2 o 4.3 ohms lang ito. So nag-check ako nun sa bus relay, yung bus relay nasa 80 plus 80 plus ohms yung continuity niya. Yung resistance ng coil, hindi ko lang nasubukan kung kaya niyang paggalawin itong piston na sa plunger na to kung pag yun ang ginamit. Kasi kailangan mo siyang i-rewind na panibago So kailangan mo rin siyang, yung butas ng pag-rewind ka, kailangan mo rin ng butas ng kasing laki nito o kasing laki ng butas ng para makapasok dito. Pero hindi ko pa na subukan yung i-try yung magnetic coil ng post relay kung kaya niyang paggalawin yung piston nung sa plunger na ta. So yan lang.